Chapter 49, verse 13, 14, 15, and 16, ang sabi dito, Sing, O heavens, and be joyful, O earth, and break forth into singing, O mountains, for the Lord hath comforted his people, and will have mercy upon his afflicted. But Zion said, The Lord has forsaken me, and my Lord has forgotten me. Can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb? Yea, they may have forgotten, yet will I not forget thee. Behold, I have graven thee upon the palms of my hand, thy walls are continually before me. So po tayo. So dito po ulit, good evening po dito sa ating prayer meeting dito sa True Vine Baptist Church. Kadalasan po, pag tayo po ay talagang nangangamba o talagang down na down, iniisip natin, saan na kaya yung Panginoon? Sana hindi nyo na naiisip yun, pero kung itong mga bagay na ito, parang nakalimutan na ako ng Panginoon, yun din ang nangyari po sa Israel ng mga panahon na ito. Kaya ganun po yung nasabi dito sa binasa po natin na parang wala yung Panginoon sa akin. At kung alam nyo po yung kwento ng footsteps on the sand, naalala nyo pa ba yun? Footsteps on the sand? O yung mga bakas ng paasap sa lupa? Alam nyo ba yun? Yung meron naglalakad sa lupa, naglalakad ng naglalakad. So minsan, nung naglalakad siya, laging merong sumusunod-sunod na yapak sa kanya. Okay. Pero nung minsan naglalakad siya, sa pansin niya, wala na siyang parang kasunod na yapak o kaya katabi na yapak. Sabi niya, nasaan ka na, Panginoon? Sabi ng Panginoon, nandito lang ako, karga-karga na kita sa oras na ito. Okay. So dito, ganito rin po yung gusto sabihin ng Panginoon dito sa mensahe na ito sa Israel. Ngayon, ang church po ay hindi Israel. Okay? Pero, pag-isipan natin at pag nilay-nilayan natin itong mga salita sa Isaiah chapter 49 verse 13. Sa unang-una po dito, okay, sa Isaiah chapter 49 verse 13, ang sabi po dito, merong command po dito na maging masaya. Sabi, Sing, O heavens. O sa Tagalog, kumanta kayo, kalangitan. Sabi gano'n ng Panginoon. Paano kakanta yung kalangitan? Pero inutos ng Panginoon na kumanta yung buong kalangitan dito. Diba? Nakakatuwa. Kumanta kayo kalangitan, sabi ng Panginoon. At pag may papansin niyo po rin po dyan, sabi, and be joyful. Hindi lang basta-basta kakanta, dapat masayang-masaya kayo. Sabi dun sa langit. Kayang-kaya ng Diyos dahil siya po ang may-ari ng lahat, siya po yung gumawa ng lahat. Kaya niyo utusan yung mga bagay na yan na kumanta. Okay? Pag nakita niyo po doon sa mga ebanghelyo ng Panginoon, sabi gano'n, kahit itong mga bato na ito, pwede kong pagsamba sa akin kung ginusto ko. Walang imposible sa Panginoon. Di ba? Meron na, habang nagbabasa-basa ako kahapon sa mga bagay-bagay, meron ako napuntahan na isang doon sa Facebook, sabi nga nun, tungkol kay Noah. At napag-usapan din namin nung nagtuturo po ako nung Monday doon sa Bible School tungkol kay Noah. Sabi nga nun, paanong nangyari na doon kay Noah, paano makakapasok doon yung bawat isang kahayupan? Sabi, paano nakapasok yung mga isda doon? Sabi gano'n, may baha. Sabi gano'n. Siyempre, walang isda doon. May nag-explain doon, sabi gano'n. Siyempre, isda, may tubig alat na rin sigurado noon at may tubig tabang. Hindi naman magsiseparate yung tubig alat at tubig tabang. Dahil pag nakita nyo naman sa, ang galing nga ng Diyos kahit naghahalo na yung tabang tsaka tubig alat, may kita nyo parang, nakakita na ba kayo ng ganon? Naghahalo yung ilog sa dagat. Meron nung agos At hindi totally nagkakaroon ng, naghahalo yung mga yon. Kahit nung baha, ganun pa rin, sigurado. Kasi wala namang imposible sa Panginoon So, malulunod ba yung isda? Malas ng buhawi, mga ganun. Nakakita na ako ng ganun No? Pag isda, may mga isda na pwede sa alat tsaka tabang katulad ng ano ba yan? Bangus. Sa atin, kilala natin yung bangus Diba? Trout siya ata, pwede ba? Hindi. Mayroon pa yung basta maraming mga isda na pwede sa dagat
na alat at saka merong pwede sa pabaw. Wala na. Okay? Marami yan. May mga isda. So, yung mga bagay na yun, hindi imposible sa Panginoon yan. Ngayon, yung katanungan naman namin nung Monday, paano yung mga dinosaur? Paano nakapasok sa arko na yan? Sabi niya na. So paano nakapasok nga pala yung dinosaur sa arko? Ang lalaki ng mga dinosaur. Diba? Sabi niya baka pwedeng mga bata pa. Pero sa tagal ng buhay ng mga tao noon, di ba si Adam nga, ang buhay ni Adam 930 years eh. 930 years. Halos isang milenyo yung kanyang buhay. At sa talino ng mga taong noon, di ba mayroong mga excavation na parang advance yung mga bagay ng mga tao. Bago yung baha, kasi yung side po ni Cain at side po ni Seth na maayos, okay, yung mabait, yung pumalit kay Abel, si Seth, yung side po ni Cain, yung matatalino, kung ano na-iimbento. Di ba? So, pwede sila may kakayanan sila na, yung ibang mga theologian na, kaya nilang patayin yung mga malalaki na to. Mga dinosaur. Pwede siguro. At sinabi naman ng iba, pwede namang mga baby na, mga dinosaur yung pumasok doon sa arko. So yung mga bagay niya, kasi totoo ba yung dinosaur? Oo, kasi may mga buto na hukukay. Di ba? Hindi imposible sa Panginoon yung mga gustuhan niya. Okay? Kung lahat ng mga bagay dito ay ginawa ng Diyos, binoses niya lang sabi, let there be light. Let there be earth, di ba? Mahiwalay yung ilaw, yung liwanag sa dilim, mahiwalay yung tubig sa lupa. Hindi imposible lahat sa Panginoon yan. So dito sa sinasabi ng Panginoon, o kalangitan, sabi kayo ay magsaya. Kayang-kaya niya na magsaya, o magsaya itong kalangitan. Sabi nga, sing, O heavens. Isipin nyo kakanta yung langit. Hindi imposible yan. Hindi imposible sa Panginoon yan pag ginusto niya. Kakanta at kakanta yan. Pag gusto niya magkaroon ng buhay, itong upuan na ito, magkakaroon ng buhay yan. Ganun katindi yung Panginoon. Ang ginagawa kasi natin is, iniisip natin sa ating sarili kung ano yung gusto ng Panginoon, kung ano yung kakayanan natin, yun lang kakayanan ng Panginoon. Ang Panginoon nga, hindi mo maiko-contain kung ano meron sa ating isip. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, yung mga bagay dito na itinuturo ko, may intindihan niyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kung yung mga bagay na itinuturo ko sa inyo, hindi niyo maintindihan, paano pa kaya yung mga bagay tungkol doon sa langit? Ibig sabihin, hindi pa natin naiintindihan lahat. Okay? Maraming bagay sa atin na hindi natin kayang intindihin sa ating sariling logic. Kasi yung Panginoon, iba yan eh. Iba yung Diyos. Sobrang makapangyarihan yan. So dito pala makita niyo, pag inutos ng Diyos, automatic yan. Kaya dapat tayo magkaroon talaga tayo ng takot sa Panginoon. Amen? Sabi dito, kumanta kayo langit. Mamaya pag kumanta yung langit, baka matakot tayo. Diba? Pero ito sinasabi, and be joyful. Sabi, magsaya kayo. Sa kapares ito, meron sa, nung tinicheck ko itong nasa cellphone, may kapares sa Revelation chapter 12. Inutusan din ng Panginoon ito, langit, na kumanta and everything. Sabi sa Revelation chapter 12, verse 12, kasi may reference dito sa aking cellphone, chine-check ko ano. Sabi, gayon pa man, kayo magsaya, kayo kalangitan, and ye that dwell in them. Kayo na nakatira dyan, sabi ng Panginoon. Inutusan niya rin yung langit. Sa Revelation chapter 12. Okay? At sinabi niya rin dito, O earth, O mundo, sabi ganon, and break forth into singing. So pati yung mundo gusto niya magmasaya at magsikantahan din. So ganun po yung kagustuhan ng Panginoon. At sabi nga sa Revelation sa langit, pati yung mga nilalang doon sa langit, malamang may tatlong langit eh. Ano yung unang langit? Yung ulap na makikita natin dyan, yung atmosphere. Sino mga nag-aaral dito na maigi sa science? Ano yung mga nasa atmosphere natin? May hemisphere, stratosphere, ano pa ba? Kung ano-ano pa. So yung first heaven, second heavens, ano yung second heavens? Yung makikita natin yung mga planeta, yung mga buwan, iba-iba pa mga solar system na kung pwede dyan. Iba-iba pa mga bituin. Second heaven. Ano yung third heaven sa Bible? Yung kaharian ng Diyos mismo.
Diba? So, yun yung sinasabi ng Panginoon. Pero sabi dito, be joyful, O earth. Dapat yung mundo ay kailangan magsaya. Sabi nga nun. And sinabi pa ng Panginoon dito, and break forth singing ang mountains. Yung mga bundok, pinapakanta ng Panginoon yung bundok. Sino pinapakanta niya? Yung langit, tsaka yung bundok. Sabi niya, magsaya kayo mga nasa mundo. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Bakit? Pero nakakatuwa ulit dito yung command ng Panginoon walang imposible. Pag sinabi ng Panginoon sa atin, dapat sumusunod tayo, hindi tayo pinipersa. Yun yung blessing sa atin mga tao. Pag sinabihan tayo, dapat tayo ay sumunod. Pero bilang isang Kristiyano, dapat yun na yung mismong kagustuhan mula sa ating puso. Amen? Pero dito, pag may papansin mo, pag sinabi ng Panginoon, pag ginusto niyan, kakanta at kakanta yan, magiging masaya lahat ng mga yan. Hindi yan imposible sa Panginoon. So, yun yung kagustuhan ng Diyos. So, dito, pag sinabi yung earth and break forth into singing, kaparehas dito sa Revelation chapter 12, verse 12, ibig sabihin tayo dito sa mundo, dapat tayo ay nagsisikantahan din. Siyempre, katulad sa langit at dito sa mga bundok, dapat tayo ay kumakanta rin. Masaya na kumakanta. Isipin mo na paano kaya kumakanta yung bundok. Nakikita niyo yung bundok dyan? Paano pag biglang nagsalita yan? Diba? Kumakailan, lumilindol dito sa atin. Kapon yata yung isang gabi. Lumindol sa Tarlac, nararamdaman niyo dito? Medyo malapit kayo sa Tarlac eh. Kunti lang. Hindi niyo naramdaman. Sa Tarlac City kasi mismo yun eh. Lapit lang dito na. Kanina lang po. Florida meron. 2.0, mahina. Okay. Kunting galaw na. So, ako naramdaman ko yung mga bandang 2:00 ng madaling araw yun nung isang gabi. Sabi ko, parang lumilindol. Sabi ko, baka nahihilo ako, baka nahiblad ako. Pero nakita ko yung lalagyan ng tubig, gumagano ng tubig. Sabi ko, lumilindol. Pag-check ko sa Google, meron nga. 4.9. Sambales, mayroon. Sambales po, meron kumakailan din. Tama na yan Tama na yan ganun. Okay? So, yung bagay na yan. Konting lindol lang, natatakot na tayo. Paano biglang nagsalita yung bundok? Paano pag sinabi ng Panginoon, tumayo ka dyan, tapos biglang nag-transform yung mga bundok? Diba? Sobrang takot siguro natin dahil nalalaki ng bundok eh. Tapos maglalakad bigla. Di malamang yayanig dito niya. At sinabi dito, bakit? Bakit kaya niya inuutusan itong langit, itong mundo, at itong mga bundok na kumanta at maging masaya? Kasi sabi niya, dahil ang Panginoon, sabi dito, ay comforted, binigyan ng aliw yung kanyang tao. O pinasaya niya yung kanyang mga katauhan. At siya ay magkakaroon ng awa sa mga nahihirapan. Okay? Una sa lahat, yung Panginoon po ay binibigyan tayo ng aliw. Iniisip kasi natin pag tayo mayroong problema, sinasarili natin yung problema, iniisip natin, kayang-kaya natin to. Kasi ganoon naman tayong tao, di ba? Minsan ganito yung nangyayari sa atin kahit tayo isang grupo. Minsan hirap na tayo, ayaw pa rin natin humingi ng tulong. Kasi mayabang tayo eh. Hindi naman sinabi natin na dapat iyakin. Pero sa Diyos po, gusto niya nakaasa tayo sa Kanya 24/7. 24 hours, 7 days a week. Hindi katulad kunyari tayo, ang kulit naman ito, parang hindi gumawa ng sarili, puro tanong na lang. Di ba, binigyan ka ng talino. Pero sa Diyos, hindi. Gusto niya nakaasa tayo lagi sa Kanya. Ano ba yung sinabi ng Panginoon? Lord, itong gagawin ko kasi sinabi mo. At yung Panginoon yung magbibigay sa atin ng lakas. Sabi niya, bibigyan ko kayo ng aliw. Bibigyan ko kayo ng saya. Kaya pinapakanta niya yung langit, pinapasaya niya yung mundo, pinapakanta niya yung bundok, kasi siya ay nagbibigay saya sa kanyang mga tao. At tandaan po natin, lahat tayo nilikha ng Diyos. Amen? Medyo mag-ingat tayo dyan Lahat tayo nilikha ng Diyos. Pero sinasabi niyang tao dito, dito nung sinulat to in context, yung Israel. Pero pag tingnan natin yung New Testament, sinabi ng Panginoon doon, nilinaw niya na hindi porke kayo Hudyo o kayo yung mga anak ni Abraham, lalo sa John chapter 8, di ba? Kayo ang maliligtas.
Yung mga kapatid niya, sabi ni Jesus, ay yung mga nananampalataya. Kaya ganun na sinabi niya sa John chapter 14. Kung sino talaga ang sumusunod sa akin, ay yung mga pinapasaya ng kanya ama. Check niyo John chapter 14 pag nakita niyo. John chapter 14. Tingnan natin ha. John chapter 14. Buksan ko rin yung aking Bible sa John. John. Para sabay-sabay tayo. Okay? Sensya na medyo sinaulo ko lang yung mga aking sasabihin. Ginagawa yun tayo ng Panginoon. Sabi sa John chapter 14 verse 24, John chapter 14 verse 24, nandiyan na ba kayo? Diba? Tayo natin iba. John chapter 14 verse 24, ba't para lang nalagay ko? Sabi dito, He that loves me, or loveth me, not keepeth not my sayings. Sabi dito, sa mga hindi nagmamahal sa akin, hindi tinatago ang aking mga utos. And the word which ye hear is not mine. Yung mga salita na naririnig nila ay hindi sa akin, but the Father's which sent me. Okay? Sabi nga dito, pag tinignan nyo po sa 23 naman, if a man loves me, sabi, Jesus answered and said, if a man love me, he will keep my words. Ito naman yung kapag ikaw naman talaga nagmamahal, itatago mo ang kanyang salita. And my Father will love him as well. And my Father will love him. And we will come unto him and make our abode with him. Ibig sabihin na abode ay kami ay makikisama o kami ay mananahan sa kanya. Yun po ang sinasabi ni Jesucristo. At tandaan niyo po, sinabi rin sa Matthew chapter 7, huwag na natin puntahan. Kung gusto niyo, hanapin niyo na lang. Sabi, I never knew you, sabi ng Panginoon. Depart from me, workers of iniquity. Diba? Kasi hindi niya kinikilala na sa kanya yung mga taong hindi nananampalataya. So dito, ang punto po natin dito, hindi po dahil sa lahi, kundi sa pananampalataya. Sabi niya kasi, for the Lord has comforted, sino? Yung kanyang mga tao. Binigyan niya tayo ng aliw. Hindi na pa natin napapansin na meron tayong aliw kasi tayo po ay nakaasa sa ating sarili. Mamaya makikita rin natin yan. At sinabi niya, bakit kayo magsasaya? Bakit magsasaya yung kalangitan, yung mundo? Bakit kakanta yung kalangitan? Bakit kakanta yung mga bundok-bundok? Kasi sabi dito, and I will have mercy upon the afflicted. Magkakaroon ako ng awa sa mga kinakawawa o mga kaawa-awa. So kung ikaw talaga ay kaawa-awa, dahil sinabi nga ng Panginoon sa kanyang salita, meron at meron laging magiging mahirap. Meron at meron laging may mayaman. Hindi na mawawala yan. Naintindihan? Meron at meron talaga magkakasakit. Kasi lahat naman ng bagay, lalo na pag ikaw ay nagmamahal sa Panginoon at pinili para sa kanyang mga gagawin, ito ay para sa iyong kabutihan. Kahit ikaw ay magkasakit, kahit ikaw mamatay na maaga. Diba? Alam naman natin yung kabutihan na yan, yung final time na yun, dahil tayo nananampalataya sa Panginoon, tayo ay makakapasok sa kanyang kaharian pagkatapos dito. Dahil yung kanyang pangako para sa atin. Diba? So yung Panginoon may awa. Sabi niya, kaya dapat magsaya yung mundo at kumantay yung kalangitan at yung bundok. Bakit kailangan nilang gawin yun? Dahil yung Panginoon po ay talaga magbibigay ng awa sa atin. Ang paghingi po ng awa sa Panginoon po, pag ayaw pa ng Panginoon na magbigay ng awa sa atin, hindi niya ibibigay yan. Sino ba tayo na magasabi, oy, Panginoon, kaawaan mo ako, ba't hindi mo kinakaawaan? Sino bang gumawa sa atin? Katulad nga ng sinabi natin dito na pag-aralan natin, ang Panginoon pag sinabi niya at ginusto niya, magagawa niya kaagad. Sino bang gumawa sa atin? Tinawag pa natin siyang Panginoon pag tayo masusunod, di ba? Mga kabataan ha, hindi kayo yung bossing ng inyong mga magulang. Naintindihan? Hindi naman kayo inaalipin ng magulang niyo. Amen. Ganon din yung Panginoon sa atin. Kaya tayo inaalagaan ng Panginoon, pinagsasabihan ng Panginoon, bakit tayo kailangan sumunod sa Kanya? Kasi para sa ating kabutihan.
Kasi sa ating henerasyon ngayon, hindi ko pala henerasyon. Mga henerasyon ngayon, siyempre kayo mga kabataan, nung bata kami, ganun din, makukulit din kami. Diba? Gusto mo ng mga kabataan, kayo yung masusunod. Galing din ako sa kabataan, dumaan din ako dyan. Ako yung masusunod. Kasi ako yung bata, lalo pag bunso, di ba? Minsan spoiled yung bunso eh. Ako dapat masusunod. Pero dapat sumusunod tayo sa magulang natin. Lalong-lalo na pag tama ito sa Biblia, kanilang inuutos. Di ba? Sino ba dito sa mga bata na hindi sumusunod? Sino yung kabataan dito? 1, 2, 3. Oh, kasama na si Joshua. Kasama si Joshua, parang tatay na ni Jacob eh. Sumusunod ka ba? Sumusunod ka ba sa tatay mo? Sa mami mo? Ba't sinusumbong ka? Nakakulit ka raw? Ikaw din. Dapat lagi tayo masunurin. Diba? Pero may kita natin, di ba, yung mga magulang natin o kaya yung mga guardians natin, ang haba ng pasensya sa atin, lalo na yung Diyos. Diba? Kasi may awa din yung Panginoon eh. Kahit hindi naman tayo kalunos-lunos. Ano ba yung nakakaawa sa Kapampangan? Nakakalunos. Makalunos pala. Kalunos-lunos. Diba? Malalim sa Tagalog kasi yung lunos eh. Di ba, Raisa? Amen? Ganon din tayo. Kung ama natin yung Diyos na sa langit, dahil spiritual, dapat sumusunod tayo. Amen? Panginoon pa natin siya. So, point number 1, yung command ng Panginoon. Bakit? And bakit kailangan sundin? Dahil tayo yung mga taong pinili o tayong mga nananampalataya sa Panginoon, pinapasaya tayo. Pinapasaya tayo ng Panginoon at binibigyan tayo ng awa. Kasi kaawa-awa naman talaga tayo dati. Hanggang ngayon. Pero mas nakakaawa tayo nung hindi pa tayo ligtas. Kasi pupunta tayo ng impyerno eh. Pero ang ginawa ng Panginoon sa atin, bumaba dito sa mundo, naging tao, nabuhay na walang kasalanan, tapos namatay para sa kasalanan natin. Tinorture pa, nilibing, tapos nabuhay ng pagbuli. Sino ba dapat hindi magsasaya doon? May paraan na tayo sa kaligtasan na ginawa ni Jesus. Pero pansinin nyo, marami pa rin gumagawa. Hindi, dapat sa kaligtasan, hindi ganun. Eh, sabi sa Bible, ganun, di ba? Na kailangan tanggapin si Kristo bilang Panginoon. Hindi, kailangan magpakabait muna ako. Iba, dapat sabihin, hindi. Ang makukulit, di ba? So, dapat tayo bilang tao ng Diyos, dahil tayo kinakaawaan at binibigyan tayo ng saya, sumunod tayo sa Panginoon. Amen? So, point number 2, ito, the clamor of the people. The command of God, the clamor of the people of God. But Zion said, ang clamor, ibig sabihin nila, yung mga pinagsasabi nila. But Zion said, the Lord has forsaken me. Yung Zion dito, ito yung pinakapunong syudad ng Israel. So, ito po yung Jerusalem, yung Zion. Naintindihan? So, ito yung capital. Kumbaga sa Pilipinas, ano yung capital city natin? Ano yung capital city natin? Ha? Anong capital city natin? Ano? Ganda? Anong capital city natin? Kabisera ng Pilipinas. Maynila, di ba? Maynila. Kabisera ng Pilipinas. Kabisera ng Israel yung Zion o Jerusalem. At that time, sabi. Ngunit sabi ng Zion, Panginoon ay kinalimutan kami. At ang Panginoon ay, yun sabi, forsaken. Ang forsaken kasi is kalimutan eh. No? O iniwanan kami in Hebrew. At yung Panginoon ay kinalimutan kami. Yun ang sinasabi ng mga Hudyo, parang tayo. Pag tayo may problema o tayo nahihirapan, nakalimutan na yata ako ng Panginoon. Tayo spoiled brat eh, no? Di pinagbigyan yung dasal ko. Di ako mahal ng Panginoon. Diba? Ganon din pag tayo, diba? Di tayo napagbigyan ng mga guardian natin o kaya magulang natin. Di ako mahal ng nanay ko, di ako mahal ng tatay ko. Lagi na lang ganon, lagi na lang si ganito. Wala kasi kapatid si Tet-Tet pa eh. Ito si Ganda, merong kapatid eh. Diba? Bakit lagi na lang siya pinagbibigyan? Diba, hindi ako mahal ng magulang ko. Pero mahal tayo ng magulang. Diba, Kob? Yung mga bagay na yan.
Sila na reklamo. Pag makikita niyo po nung panahon po, na sila po ay niligtas mula po sa mga paraon, kay paraon doon sa, ano ba yung lugar nila? Taga saan si paraon? Ehipto. Binibigyan na sila ng pagkain araw-araw. Hindi na sila kailangang mapagod. Yung pagkain nila mana. Tapos meron pa silang mga pugo. Di ba? Nagre-reklamo pa sila. Ang dami nilang reklamo. Hindi na sila naghihirap. Yung mga damit nga ayon dun sa salita ng Diyos, hindi nga nasira yung mga damit nila habang 40 years 40 or 40 years sila doon, palibot-libot doon sa walang kabihasnan, pero hindi nasira yung mga damit nila. Di ba ang galing? Pero reklamo na reklamo. Ganun tayo eh. Tayo, Kristiyano na, mga anak na ng Diyos. Ang dami pa natin reklamo. Ngayong gabi, tagal-tagal mag-preach si Pastor. Di ba? Di ako mahal ng Diyos. Konting bagay lang hindi tayo mapagbigyan, lalo na pag siguro mahina pa yung ating pananampalataya. Pag baby Christian ka pa, reklamo na tayo na reklamo. Pero sa totoo lang, sobra-sobra na ibinigay ng Panginoon sa atin, hindi nga tayo marunong sumunod eh. Di ba? Ang alam natin talaga magreklamo na magreklamo. Ganun po yung katayuan ng puso ng tao. Kaya tayo bilang isang nananampalataya sa Panginoon, dapat labanan natin ito dahil yung Panginoon ay nagbibigay sa atin ng lakas na dapat tayo ay makinig sa Kanya at magsaya at makita yung mga binibigay na biyaya ng Panginoon sa atin. Diba? Kasi malapit na yung Thanksgiving, kaya mas ganda itong mga bagay na ito. Araw-araw nabubuhay ka magmuli. Dapat maging masaya ka sa Panginoon. Sino ba dito yung nagugutom? Sino dito hindi nakakain araw-araw? Wala naman. Sino dito may sakit araw-araw? Wala naman. Si Pisok, araw-araw may sakit. Si Masimo. Diba? Gusto niyo maging ganun? Kasi kapag galing kayo sa ganun na bagay, tapos bigla na lang kayo nakatayo, maganda yung pakiramdam. Sarap ng pakiramdam. Wala na sakit. Alam niyo yung mga taong, yung iba, di ba, walang kamay, walang paa. Sabi, blessed naman ang mga taong to. May kamay, may paa, nakakasalita, nakakita. Pero ako, ganito. Pero siya masaya. Pag nakita masaya. Parang may nakita ko kumakailan, nag-viral. Kasi nag-upload ako. Naglalakad siya araw-araw, papunta siguro sa papasukan niya o may pupuntahan. Wala siyang saklay. Ang gamit niya, 2 monoblock na walang hawakan. Nakita niyo yan? Naglalakad siya, wala siyang paa. Mamaya na tayo mag-dial ha. Yung mga bagay na yun. Grabe yun, oh. Siguro pag nakikita niyo yung mga taong may paa, hindi siya nagre-reklamo. Diretso lang siya. Ang tiyaga. Di ba? Si Mang Jaime ngayon, masakit yung balakang. Baka may problema sa bato. Namamanhid yung paa. Pag-pray natin lagi. Siguro sabi, si Mang Jaime, hindi naman nagre-reklamo. Nagre-reklamo ko ba lagi araw-araw ngayon? Diba? Yung iba sa atin dito, tiisin. Yung iba sa atin dito, siguro may problemang dinadaanan. Pero lagi masaya pa rin. Pagkatapos may isip yung problema, Lord, mahirap. Pero gagawin ko yung kailangan kong gawin araw-araw para sa'yo. Mas makakalimutan. Diretso lang. Trabaho, gagawin ko na yung sabi sa Panginoon. Dahil sinabi naman ng Panginoon, hindi dapat na kailangan mo magmukmuk. Isipin nyo pag kayo may problema, tapos magmumukmuk ka na lang sa isang tabi, 1 buwan, 2 buwan, ano mangyayari sa'yo? Di mawawalan ka ng trabaho. Di mas lalaki yung problema mo. Tama ba? Kapag sumunod ka sa Panginoon, sinabi ng Panginoon, trabaho ka, except sa oras ng magsasamba. Di okay din, di ba? Kasi inuuna mo yung utos ng Panginoon eh. Tama? Pero tayo minsan talagang, tawag nga doon minsan is nana eh. Pag nagbabasketball, konting kante, reklamo. Ngayon hindi na nana, tagaganda na ng pangalan, may flapper eh. Di ba?
Hindi pa nga natatama, tumatalsik na eh. Paul, Paul, Paul! Diba? Sa amin nung kabataan namin, sumabay ka dun sa, kunyari, nag-drive ka sa loob ng malapit dun sa ring, minsan tatalsik ka talaga eh. Walang Paul. Diretso laro lang. Tatawa pa. Eh, syempre, hindi naman lahat magaling. Eh, pag hindi marunong yung naglalaro, pag bagbantayan, kala mo, aasawahin ka, hawakan ka ng ganun eh. Pero okay lang. Kasi kapag marunong maglaro, okay lang, maintindihan mo yun eh. Hindi mahilig ka. Yung tapos pero yung mga tao talagang parang sa konting-kanti lang. Ano ba yan? Puro namang reklamo to. Paul kagad ng Paul. Tawag namin dun, nana. Kasi yung sugat na may nana, pag konting hawak mo lang gano'n, sakit, di ba? Nagkaroon na ka na bang gano'n? Sila dito nagkaroon ng pigsa na. Di ba? Pag yung pigsa, may nana yan. Konting hawak lang dun, At sakit-sakit. Di ba? Sumakit na ba yung ngipin mo dati? Di ba? Pag hinawakan mo yung sa gilid ng ngipin mo, sobrang sakit. Ganon yan. Ganon yun. Konting bagay lang, hindi naman talaga masakit. Reklamo na tayo ng reklamo. Pero tayo walang ginagawa para sa Panginoon. Ganito rin yung nangyayari sa Israel. Pero sinasabi na ng Panginoon na dapat masaya. Di ba? Dapat, sabi dito, sa mundo, and be joyful, O earth. Dapat yung mundo ay maging masaya. Bakit? Kasi meron akong awa sa aking mga tao at binibigyan ko sila ng saya. Kristiyano ka na? Binibigyan ka ng awa ng Panginoon at saya ng Panginoon. Hindi mo lang pinapansin. Yung blessing nga ng salita ng Diyos, hindi natin pinapansin eh. Yung blessing nga na tayo makapagdiretso magdasal sa Panginoon, hindi natin pinapansin. Again, nasa Biblia rin, hindi sinasagot ng Panginoon yung mga dasal ng mga hindi nananampalataya. Ba't parang nangyayari yun sa kanila? Hindi nyo ba alam, pati yung demonyo, nagbe-bless din ng mga tao. Diba? Makita nyo sa Revelation, pinag-aralan natin, diba? Binibless niya yung mga nananampalataya sa Kanya. Pero in the end game, bagay end game, lahat sila itatapon sa impyerno. Ganun yun eh. Gusto kasing lihisin ng demonyo yung mga tao para hindi manampalataya sa Diyos. So dito sa verse 15, sabi dito ng Panginoon, sinagot niya yung Israel, yung Zion, yung mga tao niya. Ito yung sabi, the comparison of God for His people. Diba? Comparison. Bakit? Kasi hinalin tulad niya yung mga bagay na to. Sabi ng Panginoon, can a woman forget her sucking child? Kapag yung nanay po ay nanganak at mahal na mahal niya yung kanyang anak, kakalimutan niya bang padidein yung kanyang anak? Hindi, di ba? Pag umiyak yan, inumin niya talaga yung papadidein niya, lalo na pag sa oras. That she should not have compassion on the son of her womb. Sabi ng Panginoon, I'll compare you to this. Kukumpara ko kayo dito. Ako ay bilang isang nanay, pinagbuntis kayo ng 9 na buwan ng nanay ninyo o ng yung bata na yan. Diba? At may awa yung nanay. May pakialam yung nanay na maganda sa kanyang anak. Pag nagugutom yan, papadidein niya yan. Isipin mo, 9 na buwan pinaghirapan niya ipagbuntis. Pati hindi niya papadidein, mahal na mahal niya rin yung anak niya. Eh tayo, pinaghirapan tayo ng Panginoon, di ba? Para isang buntis na talagang siya pala ay kailangan mabuhay bilang isang tao, siya ay matorture at mamatay sa krus para sa atin. Di ba tayo papakainin ng Panginoon? Baka hindi ka pa talaga nananampalataya, kaya hindi ka pinapakain ng Panginoon. Kaya ang dami-dami mo ng blessing. Nakikita mo na dyan, may gulay ka dyan. Di ba mahilig ka sa gulay? May tawa-tawa ko yun. Di ba? Mahilig ka sa talbosang kamote. Tama ba? Apalya. Okra. Di ba? Saluyot. Di ba? Favorite mo yan eh. Sayote. Naalala ko tuloy si Boy Sayote dun sa yung nagbo-viral kahit si YouTube eh. Bata. Oo eh. Lahat tuloy ng mga kanyang may pag-games eh. Lahat ng premyo, Sayote. Baka gusto mo ganun? Hindi ko alam bakit gano'n. Kawawa yung bata. Ganun eh. May pagkain ka, ayaw mo lang kainin. Naalala ko yung pinsan ni Kuya Beto nung bata kami.
mangmiling. Kasi pag pupunta kami sa bukid dati, si Apong Torre, ayaw kami papuntahin sa bukid eh. May ulam yung mga yan, pero minsan, ang trip talaga nila, nasi, tapos taba, tsaka toyo, o kaya asin. Tapos mamaya kukuha-kuha na ng talbos yun, pero yung talagang pampagano nila, yung sabi, ba't yun po yung kinakain? Masarap eh. Pero may ulam yung mga yun ha. Kasi di naman nawawala na. Ang dami ng gurami dati dito sa ano eh. Diyan sa saog eh. Diyan sa saog talaga. Natakpan na kasi yung saog dyan eh. Puro gurami yan. Gurami pala kinakain. Kala ko dati pang ano lang yun, pang aquarium. Kinakain pala. Yan ang dami-daming gurami dun. Kakapain mo lang, daming gurami eh. Tabuin mo ng ganun, gurami na kaagad eh. Hira. Pero tayo, no? Mapili tayo masyado. Meron pa nga sa ibang lugar, yung kanilang almusal, kanin na nakababad sa kape. Sino nakaranas ng ganun? Masarap to yun kasi. Lalo na pag yung ano, yung malagkit yung kanin. Masarap yun, tapos yung kape. Oo. Tapos yung kape matamis. Pero mas masarap po talaga yan sa bagong kanin. Bago. Oh, lalo na yung mga malagkit na matatamis. O kaya yung mga C14. O, C18 pala, C18. Mga, ano ba yung mga C18 ngayon? Katumba sa C18. 214? Tama ba? Dinurado yan, 214 nga. Sarap eh. Diba? Pero iba magre-reklamo yan. Kanin lang meron kami. Gulay lang meron kami. Pambira. Pag pumunta kayo ng States, kasi doon, dahil doon medyo okay yung welfare nila doon. Okay? Kasi sila, inaalagaan sila ng bansa nila kahit sabihin natin may kakurakutan. Yung mga tao may hirap, yung mga pagkain nila ay puro tinapay. Kaya may kita yung mga mahirap yung kadalasan malalaki, matataba. Pero yung mayayaman naman, ang binibili nila puro gulay naman. Di ba? Kasi sa kanila yung mga mahirap, libre yun. Minsan binibigyan sila ng gobyerno ng palibreng pagkain talaga. Pero puro burger, puro ganito. Kaya ang laki nila. Pero magreklamo pa yun. Pero dami Pilipino gusto pumunta ng States, di ba? Kasi hindi ka magugutom doon eh. Pag pumunta ng States ngayon, Pilipino, karamihan sobrang sipag eh. Ilang oras sila nagtatrabaho doon, 16. Minsan, may alam ko, iba 20 oras, 3 oras lang yung tulong. Grabe, 2 trabaho, 3 trabaho eh. Pero pagkatapos ng ilang taon, hayahay na sila doon. Diba? Tapos tayo dito naman sa Pilipinas, ngayon hindi na kasi ganun eh. Dati talaga gustong-gusto ng tao pumunta ng Maynila eh. Pero ngayon, sino gusto pumunta tumira sa Maynila ako? Ayoko. Ay, hirap ng buhay doon, magugutom ka doon. Diba? O, gutom ka doon eh. Ang mahal ng gulay eh. Bawat kilos may bayad eh. Dito hindi eh. Diba? Pero ganun yung mga bagay na yun. Minsan yung mga tao sa isang lugar na mayaman, parang tayo, binagbibigyan tayo ng Diyos lagi. Hindi tayo nagugutom. Marami pa tayong reklamo. Kaya sinabi ng Panginoon, kinumpara niya, yung nanay ba na pinaghirapan niya buntis yung kanyang anak. Pag nagutom niya, di ba kapapakainin? Ganun yun eh. Sabi niya, yea, they may forget, sabi ng Panginoon, oo, yung mga tao ko, makakalimot sa akin. O ito, being honest, yung talagang gumagawa nito, taas ng kamay ha. Pag hindi magyayabang ha. Sino dito lagi nagbabasa ng devotion araw-araw? Taas kamay. Sino? Di kayo nagbabasa ng devotion lahat? Kayo? Madalang. Ako lang. Ako lang nagbabasa ng devotion araw-araw. O sino dito nagdarasal araw-araw? Ba? Amen. Sino nagbabasa ng Bible dito araw-araw? Ako lang. Cellphone. Hindi, at least nagbabasa kayo. Ayan, amen. Meron. Meron. Hindi lang si pastor. It's good. It's very good, di ba? So, ibig sabihin, ang dami nakakalimot sa atin sa Panginoon. Di ba? At least, halos lahat tayo nagdarasal araw-araw. That's good. Pero yung sagot ng Panginoon, hindi niya inaalam eh. Yung sagot niya nasa Bible eh. Amen? Diba? So yung mga bagay na yan,
tayo ang nakakalimot, sabi ng Panginoon. Pero sila, pwede nila akong kalimutan. Pwede nila akong kalimutan. Talata naman sa atin eh. Di ba? There are times din, yes, ako, nagbabasa ako ng devotion araw-araw, Bible. Aside pa dun, syempre sa mga ipipreach ko, iba-ibang devotion na babasa rin ako. Kasi syempre gusto ko makuha yung devotion na iba dahil hindi naman dapat si pastor lagi yung mag-iisip ng sarili niya devotion. Kailangan ko rin ng mga insights ng ibang mga nagtuturo. Mas bata man yung nagtuturo sa akin o hindi. Pinapakinggan ko rin. Lalo, tinitingnan ko kung tama sa Bible. At syempre nakakadagdag din sa akin sa pagiging pagpapalakas sa akin loob. Pag may problema ako, nakagaan ang aking problema. Pero hindi all the time nakakalimot din ako sa Panginoon sa isang araw. Hindi naman buong araw. Minsan nagkakasala pa. Hindi nga minsan eh. Pag binilang ko, syempre mga kasalanan ko, hindi na, matatawa na lang kayo, ay kasalanan pala yun. Grabe naman si pastor. Ulit pag kayo ay tumatagal sa pananampalataya, lagi kayo nagbabasa ng Bible, yung maliliit na kasalanan na akala mo maliit noon, habang ay matinding kasalanan na yun. Hindi ko lang ini-implement sa inyo kasi depende na yun sa inyong maturity. Amen? Pero sabi ng Panginoon, kahit nakakalimot yan sa akin, yet will I not forget thee. Kahit nakakalimot ka sa akin, hindi kita kakalimutan. Diba? Ang tindi na Panginoon, ang kukulit na natin, Kristiyano na tayo, ligtas na tayo. Katulad na nga nangyari sa atin, yung iba hindi naman talaga nag-devotion, hindi naman nagbabasa ng Bible. Okay lang, hindi devotion, basta nagbabasa kayo ng Bible araw-araw, baka may sarili kayong devotion. Diba? Buti na lang, halos lahat nagpipray araw-araw. Pero sabi ng Panginoon, kahit nakakalimot ka sa akin, kahit paminsan-minsan o lagi-lagi, hindi kita kakalimutan. Yan lagi yung Panginoon sa atin. Akala lang natin nakalimot siya, pero tayo yung nakakalimot sa Kanya. Salita niyo to eh. At sinabi niya nga sa another comparison, sabi niya, behold, I have graven thee upon the palms of my hand. Sabi niya, inukit ko kayo dito sa palad ko, sa kamay. May palad ba sa paa? Sa English kasi kailangan yan eh. Inukit niya tayo dito para hindi tayo makalimot. Hindi niya tayo makalimutan. Yun ang ibig sabihin nun ha. Hindi naman ibig sabihin tinato niya tayo dito, kaya kung ano ginawa na dito. Yung gusto niya lang sabihin, para naaalala ka na lagi. Lagi ka niya naalala, hindi ka niya nakakalimutan. May problema ka ba ngayon? Nandiyan yung Diyos, sir. Hindi ka niya kinalimutan. Kasama mo pa rin siya. Umasa ka lang sa Kanya lagi. Diba? Sabi niya nga, thy walls are continually before me. Alam niyo ba ibig sabihin thy walls? Ang dingding ay laging nasa akin. Ako ang laging tagapag-protekta mo. Tagapag-protekta, ba't namatay yung mga apostoles? Tinorture. Pinoprotektahan tayo ng Panginoon. Inaalaw niya, is allowable will, papabayaan tayo na, yes, pwede tayo masaktan. Pero di tayo papabayaan ng Panginoon na mawala na sa Kanyang kamay. Lagi natin yung napag-aaralan, hindi natin ito Di ba sinabi ng Panginoon, kapag tayo nanampalataya sa Kanya, hindi tayo maglalaho, kundi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin tayo ay Kanya na. Hindi niya na tayo bibitawan. At sinabi niya, hindi ko kayo bibitawan mula sa aking palad. Ang sa akin na, andito na lagi sa aking kamay. Pero siguraduhin mo, nananampalataya ka na ba talaga na si Kristo ang Panginoon mo? Sigurado ka ba talagang pinagsisihan mo na ang iyong kasalanan? Amen? So pag ganon, lagi ang Panginoon ay nasa iyo. Pero pag hindi ka pa nananampalataya na ikaw ay alipin ng Diyos ng buong puso at gustong-gusto mo maging ganito at hindi mo pati natalikuran yung pagiging makasalanan, gawin mo na ito. Kasi hindi kayo iwanan ng Diyos. Kaya po ganun yung mga apostolos, yung mga namartir, kasi alam nila na yung Diyos ay nandiyan lagi sa kanila. Kahit mamatay sila, hindi ako papabayaan ng Diyos. Pagkatapos ng buhay ko dito, doon na ako sa langit. Hindi sila nagpakamatay.
Ginawa nila yung utos ng Diyos sa kanila katulad ng ginawa ng langit, ginawa ng mundo, at ginawa ng mga bundok. Amen? So yung mga bagay yun. Ito po, church, hindi po tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Lagi kanyang naaalala. Amen? Sa mga hindi pa nananampalataya, hindi po sa pagpapakabait ninyo kayo maliligtas. Hindi sa paggawa ninyo ng maganda. Kayo po ay makakagawa ng maganda pag tunay po kayong nanampalataya na si Kristo na ang inyong Panginoon o nagpapakaalipin na kayo sa Kanya at tinalikuran na yung pagiging makasalanan ninyo. Babaguhin kayo ng Panginoon. Kaya po yung Kristiyano ay lagi pong sumusunod sa Panginoon, lalo na pag malalim na yung pananampalataya. Kasi mahal na mahal nila yung Panginoon. At yung Panginoon yung nagbibigay ng lakas sa bawat isang ligtas na gumawa ng tama. Amen? So let's bow our heads and pray. Lord, kami po yung nagpapasalamat sa oras po na ito na binigyan niyo po kami ng pagkakataon na mag-prayer meeting, makalap po yung prayer request, mabigay mga prayer request po namin. At naway Panginoon, bawat isa po sa amin talagang pagdasal ito araw-araw. We also pray din, Panginoon, na sana kami ay laging magsaya. Kami kakanta ng godly song para sa inyo dahil sa aming sobrang saya. Dahil hindi niyo po kami kinakalimutan. Kundi kami nakakalimot sa iyo. Pero kahit ganun, Panginoon, kayo ay sobrang tapat. Sabi niyo nga sa John 1:9, sobrang tapat niyo po sa amin. Kaya Panginoon, sana yung mga nahihirapan po dito, sana itong mensahe po ninyo sa amin ay magbigay sa kanila ng lakas ng loob. Maraming po salamat, Panginoon, sa biyaya na ito. At Lord, naway kayo po ay mapansin, hindi ako pagkat ako po ay tagapagsalita lamang. At ipinapanalangin namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen.